Ang lugar ng Patabog ay matatagpuan sa bayan ng Mulanay, lalawigan ng Quezon. Hindi ito madaling puntahan dahil may kalayuan ito sa sentro ng bayan. Ito po kasi ay nasa liblib na dako na paliligiran po ng mga bundok, nasa tabi po ng karagatan. Ang pagiging liblib ng lokasyon ng lokal ng Patabog ay nagsilbing challenge para sa INC Engineering and Construction Department, lalo na sa pagsisimula ng proyekto. Pinaka-mahirap na bahagi ay yung pag-travel natin doon sa bundok. Nang una kaming dumating sa dakong yon, rough road ang kabuuan ng more or less 10 kilometers. Mula sa highway hanggang doon sa ating job site. So lumulubog talaga ang sasakyan. May pagkakataon na kapag umuulan sa bundok, bagamat wala sa kapatagan, umaapaw ang spillway. So yun lang, hindi na kagad makakadaan. Bukod doon, ang lupa ay malambot at nahuhukay siya. May pagkakataon na dumating kami ng tanghali, inabot na kami ng gabi dahil hinihintay namin na humupa yung pag-apaw ng tubig sa spillway. Po mga signal, hindi po kami makatawag. Maghaharap ako ng lugar, pupunta pa sa dagat para makontak lang yung mga kinauukulan. Iba't ibang paraan ang kanilang ginawa para matiyak na tuloy-tuloy ang pagtatayo ng nasabing struktura. Nung una po kaming dumating po dito, ang mga daanan po dito ay lubak-lubak po ang kalsada. 50 cm po ang lalim ng mga lubak-lubak. Mahirap po yung daan, di po makakayanin ng gulong ng sasakyan. Kaya inahila po ng mga tao po, lahat po ng mga trabador para maidala po dito sa job site. Nilalagyan po namin ng lubid po yung truck na nabalaw para mahila po namin mano-mano po. Sama-sama kayong mga trabador para itulak yung mga truck na ginagamit para may pasok yung ating mga materialis. Pag hindi po talaga kaya, inabuwasan pa po yung karga nung truck para i-deliver po dito yung kalahati, tapos yung inabalikan po yung kalahati. Yung mga kasamaan namin, sa sobrang pagod, yun, halos may matay sa pagod. Hindi sila pinanghinaan ng loob, gaano mang hirap ang kanilang naranasan. Ang ginagawa namin, pagka yung hindi na talaga kaya, doon na po namin sa dagat pinadadaan yung mga materialis. Isinasakay po namin ng mga bangka. Katuwang namin ang lokal para makuha namin ang mga gamit na kailangan. Talagang gustong-gusto nila makatulong. Yung mga kapatid na lang po, nagkukusa na lang po sila na bangka na lang po nila yung gagamitin namin. Hindi lamang sa pagtatawid ng materyales na subok ang pagpupunyagi ng INC construction workers dahil ang mismong paghahakot ay pahirapan din dulot ng makipot na mga daan sa barangay Patabog. Yung dalampasigan mula sa job site, medyo makipot ang mga daan. May maliliit na tulay pang dapat nating tahakin. Lalo na umaapaw din ang ilog sa dakong yun. May partikular na adjustments na isinagawa upang maiangkop ang itinatayong gusaling sambahan sa katangian ng lupang pagtatayuan nito. Yung pong aming site na yun ay napakalalim. Lalo na po, nakatabi kami sa sapa. Kaya tinambakan po siya ng halos 3 metro po yung itinaas. Bali, 4 po na tamping rammer ang ginagamit namin linggo-linggo po para masiksik po siya ng maayos. Halos 1 taon po yung ginawa naming pagtatambak dahil sa sobrang lalim po. Kinakailangan natin italikod sa dagat o baguhin ang orientation ng kapilya sapagkat ginawa na yung concrete road na siyang magiging access sa iba't ibang mga barangay hanggang doon sa National Highway at doon sa Kabayanan. Mga stainless po ang gamit namin dito, pati bintana, gate, lahat sa electrical, ganun din yung mga box. Mataas ang salinity sa lugar na yon dahil
nasa tabing dagat po siya. So madaling kalawangin kung gagamit lang tayo ng mga ordinaryong bakal. Kompleto po ito, meron siyang caretaker, meron siyang minister residence. Kasama po yung local office na nasa likod. Sa layuning patuloy na maluwalhati ang Panginoong Diyos, tinitiyak ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na anumang lokasyon o sukat ng ipinatatayo nitong gusaling sambahan ay talagang makatutugon ito sa mataas na standard. Walang maliit, walang malaki. Kaya kung ano ang ginagamit natin sa malalaking gusaling sambahan, yun din sa maliliit na gusaling sambahan. Ganap na natapos ang pagtatayo ng bagong gusaling sambahan sa lokal ng Patabog at itinalaga ito sa Panginoong Diyos noong March 22, 2024. Ang espesyal na okasyong iyon ay pinangasiwaan ni kapatid na Emmanuel Lansanas, tagapangasiwa ng Distrito Eklesyastiko ng Quezon South. Sa buong buhay ko, ito na yung isa sa pinakamasaya na nasaksihan ko po ang pagtatalaga ng gusaling sambahan sa lokal ng Patabog. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga hinirang sa dakong ito na dumalangin sa ating Panginoon Diyos na sana magkaroon kami ng isang magandang gusaling sambahan na doon namin siya sasambahin. At nagpapasalamat kami talaga ng marami na nagkaroon kami ng magandang gusaling sambahan. Napakasaya ko pong ngayong araw na ito dahil sa pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan at ito po ay isa sa karanasan ko po na hindi ko po malilimot kahit kailan po. Dito po ako nabautismuhan. Dito ako unang tumanggap ng tungkulin bilang mga awit. Kaya pangako ko sa aking sarili, saan man ako makarating, ay hindi ko makakalimutan ang lokal ng Patabog. Noon po kasi ang kapilya po namin dito ay maliit lang. Isa pa po, malayo, mahirap ang kalsada. Sa ngayon po, nagpapasalamat kami, unang-una po sa Diyos, sa maayos at maganda naming sambahan sa dakong ito. Yan po ang aming tungkulin. Talagang ibinigay sa amin ang proyekto na ito. Tinanggap namin kahit ano pang hirap ang aming aabutin sa awa at tulong ng Ama. Natapos namin ang proyektong ito. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. Samantala, maging ang mga dating naninirahan sa lokal ng Patabog na ngayon ay nasa ibayong dagat na ay sabik na umuwi ng Pilipinas para personal na makadalo sa natatanging okasyon. When I heard about the dedication of the worship building of the locale of Patabog, I immediately booked a flight to be here because I would not miss this very important day and event for the local and the place where I have been born. Remembering the old worship building of the locale of Patabog, this one is definitely a big change. I would say 180 degrees flip from the old one. This is big, magnificent, witnessing the dedication of the local of Patabog. I cannot find the exact word, blessed. It's beyond blessed. Entering the place of worship for the first time, the emotion is overflowing and joy that I have. Considering this town is such a small town, from what I recall, now we have this landmark. And if you're gonna put it on the Google Maps, if you put in Iglesia ni Cristo, lokal ng Patabog, this is where it's gonna drop you.